Isang magandang umaga pong muli sa ating mga ginigilig o mga taga-subaybay. Tayo po ay muli ay nasa morning edition, sa morning devotional. Sumagang ito, tayo po ay salamat sa Panginoon sa buong magdamag na ating pagtulog. Salamat din po sa aking mga taga-subaybay. Salamat sa aking mga followers na tayo po ay laging maging safe. Happy Preparation Day po sa ating lahat. Kayo po ay araw ng Biyernes, August 9. August 9 po tayo ngayon. Pangsiyam na araw ng Agosto, buwan ng Agosto. Tayo po ay kumusta po tayong lahat? At sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral na muli ng salita ng Panginoon sa ating morning devotional. Tayo po ay manalangin. O dakilaw, mahabagin Diyos, ang tanay sa mga langit. Salamat sa pag-ingat nyo sa amin sa buong magdamag. Patuloy kang pinapupurihan, pinaparangalan ng iyong kaawat, ang inyong kabutihan at ang inyong pag-ibig, ang isyong may taas. At sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ay aming itinatagubilin ng lahat, pati ng aming buhay, aming tinatalaga. At ang pakikisama ng iyong Banal na Espiritu ang isyong sa amin. Tawarin kami, Ama, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Pagpalain ba kayo mga manonood at sumusubaybay ng programa ito ng morning edition, ng morning devotional. Sana ang Panginoon, ingatan po sila. Ingatan din po sila sa kanilang mga panghabuhay at sa kanilang pangangailangan ay huwag kong pagkukulangin. At pagpalain pang bawat sa amin, kayo mga magagawa sa inyong balang gawain. At pagpayag, kasama ng inyong Banal na Espiritu ang isyang lumukob sa akin at ibuin aking bibig. Hinihingi ko rin po ang karunungan na bumula sa inyo, Panginoon, dyan sa langit, hindi sa karunungan ng mundong ito. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay pagkaloob sa amin. Ikaw ay laging unahin, hanapin ang inyong ang inyong kaharian at ang inyong katuwiran. Pawang lahat ng bagay ay pagkaloob sa bawat sa akin. Darawdagdag niyo. Sa amin ang tinatagabiling lahat, hindi sa aming karapatan, kadagdag sa karapatan ng tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Okay. Isang magandang umaga pong muli sa atin. Ang ating title ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay bawat isa sa kanyang lugar. Ang ating text ay makikita po sa Efeso chapter 6 verse 7. Ang sabi po rito, naglilingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yan po. Bawat isa sa atin ay may kanyang lugar. No? At sabi po rito na tayo po ay naglilingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, tayo po ay tunghayan po natin ang pinakabuo ng ating morning devotional. Ating pong babasahin. Bawat isa sa atin ay kilala ng Panginoon. Bawat isang ipinanganak sa sanlibutan ay binigyan ng kanyang gawaing gagampanan na may layunin sa gawaing higit na mabuti ang mundo. Rito, bawat isa ay may nasasakupan. At kung gagawin ng kinatawan ng sangkatauhan ng kanyang tagapagpayo, ang Diyos, kung gayon ay bawat isa ng isang lugar at gawain, at kung isa-isa nating ipapasakop ang ating sarili kung saan gagawa ang Panginoon, gaano man sa mukhang nakakalito at gusot ang buhay sa ating paningin, may layunin ang Diyos sa lahat ng ito. At ang tao, kasangkapan, masunurin
sa ilalim ng karunungan ng Diyos ay maisa sa katuparan ang panukala ng Diyos kung paano sa hukbong may mabuting disiplina ang bawat kawal ay may nakatalagang lugar at kailangan gawin ang kanyang bahagi na makatulong para sa lahat, sa lakas at kasakdalan ng kabuuan. Gayon din ang manggagawa ng Diyos ay nararapat gawin ang kanyang nakakatalagang bahagi sa dakilang gawain ng Diyos. Ang buhay na nakikita ngayon ay hindi siya idinisenyo ng Diyos na dapat maging. At ito ang dahilan kung bakit napakaraming bagay na nakakabalisa, napakaraming pagkasira at alitan. Ang lalaki at babaeng iniwan ang lugar na ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapaluguran ang gusto at kumilos ayon sa sariling planong ginawa niya ay makakasumpong ng kabiguan dahil pinili niya ang kanyang paraan kaysa paraan ng Diyos. May mga tumatanggap ng posisyon ng responsibilidad, ngunit hindi na nadarama ang pananagutan. Sa gayon ay gumagawa ng gawaing walang ingat at walang pagkaunawa sa katangian nito. Tumatanggap ang iba ng isang gawain kung saan hindi sila angkop. Ang ibang individual ay pinag-aaralang magkaroon ng sarili nilang paraan at isinasagawa ang sarili nilang mga plano at naglalagay ng ang Diyos ng kanyang mga harang at hindi sila pinahintulutan na gawin ang nais nila. Ang ating Ama sa langit ang ating pinuno at hindi dapat tayong pailalim sa kanyang disiplina. Tayo ay mga membro ng kanyang pamilya. May karapatan siya at sa ating paglilingkod. At kung ang isa sa mga membro ng kanyang pamilya ay ipipilit na gawin ang kanyang paraan, magpipilit na gawin kung ano ang gusto niya. Magdadala ang espiritong yaon ng magulo at nakakalitong kalagayan ng mga bagay. Hindi tayo dapat mag-aral na magkaroon ng ating sariling daan, kundi ang daan at ang kalooban ng Diyos. Hayaang magsalita ang Diyos at sasabihin natin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, o Diyos, ang maganap. Okay. Sa umagang ito, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Sa bawat isa sa atin ay kilala ng Diyos. Bawat isa ay ipinanganak sa libutan na may kanya-kanyang gawaing gagampanan na gawin niya ang higit na mabuti sa mundo. Bawat isa po mga kapatid, tayo po ay nasa sakupan kung ano ang tayo po ang kinatawanan sa libutan na kanyang tagapagpayo. Tagapagpayo tayo ng Diyos at bilang tayo ay manggagawa, pasakop po natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Huwag tayo pong malito sa buhay natin kung ano ang ating nakikitang gusot sa ating mga paningin, sa ating buhay. Meron tayong yan. Kaya ang layunin po ng Diyos ay tayo gumawa sa gawain na inatang sa atin. Tayong mga tao ay may kasangkapan na kailangan pong maging masunurin tayo sa layunin ng ating Panginoon, hindi sa ating mga kalooban. Kundi may isa katuparan po ito ang mga pangunakala ng Diyos para sa kaligtasan. Tayo po ay may pinunong tagapagdisiplina ang ating Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Kaya sa umagang ito mga kapatid, ang buhay po natin ay sa Kanya. Ang mundong ito ay napakaraming pagkabalisa, maraming pag-aaway,
paghihiwalay ng mga mag-asawa. Hindi po ito idinsin ninyo ng Panginoon. Hindi niya po ito gusto. At hindi ito kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kundi iiwan po natin ang mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Sapagkat tayo ay, kung susundin natin ang kalooban natin, hindi ang kalooban ng Panginoon, tayo po ay makasumpong ng kabiguan at ng kapahamakan. Kaya tayo po ay binigyan ng isang posisyon na ating tinanggap na responsibilidad para ating maramdaman ang pananagutan natin sa ating Panginoon at sa ating mga kaibigan. Kaya sabi po dito sa ating K-text, naglilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng paglilingkod sa Diyos at hindi sa tao. Kaya mga kapatid, masarap ang maglingkod sa Panginoon kaysa maglingkod sa tao. Kaya tayo po bilang mga membro at anak ng Diyos na sakop niya, tayo po ay magpasakop sa Panginoon at tayo ay mag-aralan sa isa't isa. Hindi po yung ating sarili ang masunod, kundi ang kalooban ng Ama at ang kanyang daan at ang kanyang katotohanan ang siyang mamutawid sa ating mga buhay. Hayaan po natin ang Diyos ang magsalita sa ating mga buhay. Nasasabihin po niya sa atin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, O Diyos, ang maganap. Kaya sa umagang ito, tayo po ay pagpalain at tayo po ay manalangin. Madakila, mahabagin Diyos ang tanay sa malangit. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat din, Panginoon, sa mga awit at lesson na napag-aralan sa umaga ito. Nawa ito ay isang pagpapala sa iba na itong aking napag-aralan, ma-share ko po ito sa social media at sa mga taong nakakamunon dito, Panginoon. Tuloy na kasihan ng iyong Banal na Espiritu ang programa ito ng aking ginagawa sa morning devotional na may share ko po, Panginoon. Ang bawat isa sa amin ay may katungkulan na maglingkod sa inyo, Panginoon, at kayo ay papurihan at sambahin ka sa inyong dakilang pangalan. Hindi kalooban ko pang masunod, kundi ang maganap ang inyong kalooban, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa inyo tatagubilin ang lahat ng aking mga magulang, mga kapatid at mga pamangkin at mga aking mahal na anak na si Alicia Faye. Patuloy po siyang palakiin na maging malusog na bata, maging matalinong bata, Panginoon, na maging masunurin sa aking bilang kanyang magulang at ganoon din sa kanyang mga lolo at lola, sa kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Panginoon, sa araw ng paghahanda na ito, Panginoon, inyo pong basbasan ito ang aming napag-aralan, na ito po ay maging daluyan ng pagpapala, daluyan ng kaligtasan sa mga tao makakapanood nito. Naway, ingatan po ang lahat ng iyong mga kaibigan, mga kapatid sa buong salimutan ito, aking mga followers, na aking mga taga-subaybay sa programang ito ng Morning Devotional. Sana, Panginoon, sa inyo at tagubilin, hindi sa aming karapatan, kundi sa karapatan ng tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Okay, isang magandang umaga pong muli sa atin at happy Preparation Day po sa ating lahat, and thank you. Bye-bye po sa ating lahat. Thank you for watching.